Babaeng tumatawid ng kalsada sa India, nabangga ng tricycle. Tumagilid pa ang sasakyan at nadaganan ng biktima. To the rescue naman ang anak ng biktima na pinipilit iangat ang tricycle. Ang sinapit ng biktima at kabuuang detalye sa balitang yan, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong September 10, kasama ang buong persa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Dating Bamban Mayor Alice Go na pinanggigilan ng mga senador sa hearing kahapon, posible raw isang bihasa na espiya. Kampo ni Pastor Apollo Kibuloy umaalma dahil may mga kondisyon daw sa paglantad ng pastor na hindi nasunod matapos mapa sa kamay ng mga pulis si Kibuloy. Maulan na panahon, magpapatuloy pa rin. Dalawang LPA na binabantayan ng Pag-asa, nasa labas pa rin ang Philippine Area of Responsibility. Mahigit 700 milyong pisong halaga ng shabu na itinago pa sa packaging ng fish food nasabat sa raid sa Cavite. Vietnamese, hinold up na, inahasa pa sa binook na ride-hailing app car. At mga asong Pinoy o aspin na discriminate umano sa isang restaurant sa Tagaytay. Nagisa sa Senado si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa pagharap niya sa pagdinig kaugnay sa mga iligal na pogo. Inusisa ng mga senador ang tunay na pagkatao ng dating alkalde at kung sino ang tumulong sa kanyang tumakas. Matipid nga lang ang mga sagot ni Go dahil sa banta raw sa kanyang buhay. Kaya napuno rin kalaunan ang mga senador at pinasight in contempt na naman siya. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Nakaposas, nakasuot ng bulletproof vest at bantay sarado ng mga pulis si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go nang dumating sa Senado para dumalo sa pagdinig tungkol sa iligal na pogo kahapon. Umpisa pa lang ng hearing, uminit agad ang ulo ng mga senador sa dating alkalde. Alice, binastos mo at binalahura mo ang buong gobyerno, ang buong sambayan ng Pilipino. Hindi ko maintindihan kung bakit nung nahuli ka, parang walang-wala sa'yo. Marami ka litrato, naka-peace sign ka pa and all smiles. Alam na namin lahat through the hearings conducted by this committee na hindi ka Pilipino. Hindi totoong lumaki ka sa farm, hindi totoo si Teacher Rubilin, hindi rin totoo na simpleng mamamayan ka lang. Puro kasinungalingan ang istorya na isinuwalat mo dito sa Senado. Diretsahan naman tinanong ni Senator Risa Ontiveros si Go tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. So, are you Guo Huaping? Pasensya na po talaga, ako po si Alice Go po. Hindi kumbinsido si Ontiveros sa sagot ng dating alkalde. Kaya inilabas niya ang mga dokumento na nagpapatunay na pareho ang fingerprints niya at sa Chinese na si Go Huaping. Stop being evasive before this committee. Finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI. Hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta alam ko po si Alice Go po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Sinong may-ari at Inusisa rin si Go kung sino ang tumulong sa kanyang tumakas. Nung una, iwas siyang sumagot dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Pero kalaunan, inamin din niya na sumakay sila sa isang yate sa Maynila saka lumipat sa isa pang barko at mas maliit na bangka hanggang makarating sa Malaysia. Mas simple, isulat sinong may-ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sen, gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Pero gusto mo pala di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. At saka Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon?
Imposible. For Sen. JV, yan. Sinulat din naman kalaunan ni Go sa papel kung sino ang tumulong sa kanila. Foreigner daw ito at isa sa mga nagbanta sa buhay niya. Napag-alaman naman ni Senator Jinggoy na nasa Taiwan ang may-ari ng yate at 5 passport umano ang hawak nito. Paglilinaw naman ni Go, walang Pilipino o taga-gobyerno ang tumulong sa kanila para makatakas, bagay na hindi pinaniniwalaan ni Senator Ontiveros. Kaya sa ikalawang pagkakataon, na-cite in contempt na naman ang dating alkalde. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. Bukod naman sa pagkatakas at tunay niyang pagkatao, naungkat din sa pagdinig kahapon ang relasyon umano ni Go kay Sual Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay. Gaya nung una, hindi ulit sumipot sa hearing ang alkalde kaya pinasabpina na siya ng mga senador. Habang si Go naman, nausisa tungkol sa Alisal Aqua Farm sa Pangasinan na nabistong nakapangalan sa sinasabing kapatid niya na si Sheila. Hinala ng mga senador, kay Alice at Mayor Kalugay talaga ang farm na ipinangalan pa sa kanilang dalawa kaya naging Alisal Aqua Farm. Hindi mo alam kung sino nag-coin ng pangalan? Wala kang participation sa pangalan ng Wala naman. farm? Wala naman po. Ha? Di ba very obvious naman? Alicel. Alice, A-L-I, tapos Sel, Liseldo. Ay, pero mamin, na malalim ang pagkakaibigan ninyo. At itong pagkakaibigan ninyo, ito yung ito yung tumutulong sa lahat ng mga aktibidades mo. Naunang sinabi ni Senator Risa Ontiveros na posibleng si Kalugay ang nagkanlong at tumulong kay Go na tumakas sa bansa. Pero sa huli, walang inamin si Go na nanindigan na magkaibigan lang sila ng alkalde. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Kumbinsido naman si dating Senador Ping Lacson na espiya ng ibang bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na tinanim dito sa Pilipinas. Sinabi ni Lacson matapos ang muling pagdalo ng dating alkalde sa pagdinig ng Senado kahapon kung saan pinasite in contempt na naman siya dahil umano sa pagsisinungaling at pag-iwas sa mga tanong. Ayon kay Lacson, halatang bihasang espiya si Guho dahil napaikot niya ang mga senador. Kung hindi raw nabuko ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang pagkatao ni Guho, baka nanalo pa raw ito sa Kongreso. Kung nagkataon, baka nakapasok pa nga raw sa gabinete si Go bilang Defense Secretary o National Security Advisor kung saan pwede siyang makakuha ng mahalagang impormasyon na may kinalaman sa national security. Personal namang ininspeksyon ni PNP spokesperson Jean Fajardo ang piitan ni Alice Go at Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng Camp Crame. Para sa update live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Hani, kumusta na sina Pastor Kibuloy at Alice Go at kamusta yung naging inspection kanina ni Colonel Fajardo? Just isang araw matapos humarap sa media at sumalang sa pagdinig sa Senado. Bantay sarado ngayon ng custodial facility sa Camp Crame, sina Pastor Apollo Kibuloy at dating Mayor Alice Go. Pareho ngayong nakakulong sa PNP custodial facility sa loob ng Camp Crame, sina Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kaninang umaga, personal na nag-inspeksyon sa loob si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo para kumustahin ang dalawa. Sa labas pa lang, mahigpit na ang seguridad at bawal papasukin ang media. Pero sabi ni Fajardo, inabutan niyang tulog pa si Alice Go. Kaya si Pastor Kibuloy lang ang nakausap niya sa loob. Personal ko pong nakausap si Pastor Apollo Kibuloy at kinumusta ko po siya kung nakapagpahinga po siya at according to him ay nag-a-adjust. Siyempre iba yung environment but okay naman siya. Kahit kilalang mga personalidad, muli ring iginiit ng PNP na walang special treatment kina Go at Kibuloy sa loob ng custodial facility. Kung ano ang pagkain ng ibang, yun din ang binibigay sa kanila. Kung ano po yung rasyon ng mga ordinaryong arrested mga detainee po dyan, ay the same din po, pare-pareho po sila. Kanina pong mga alas 6 ay na-deliver na po yung almusal po nila. Bukod kay Kibuloy at Alice Go, sa custodial facility rin, nakapiit ang 4 na akusadong naaresto sa Davao kasabay ng pastor. Hiwa-hiwalay ang mga selda nila. Kaya kahit daw pwedeng magpaaraw ng 1 oras sa labas ng selda, hindi pa rin nakikita-kita ang mga nakakulong.
Samantala, nagpaliwanag din ang PNP kung bakit may takip ang mukha ni Kibuloy sa inilabas na mugshot ng PNP. Paliwanag ni Fajardo, matagal na nilang pulisiya ito alinsunod sa Commission on Human Rights. Even yung mga previous cases natin na mga ibang mga arrested, pag nilalabas po yan ng mga operating unit ay nakatakip po. They are also presumed innocent hanggang mapatunayan po natin na sila po ay guilty. So pagsunod lamang po yan at yan naman po yung palisiya po ng PNP po. Just ngayong araw din ay nakaschedule na magpulong ang DOJ at PNP sa kaugnay sa arraignment sa Biyernes ni Pastor Apollo Kibuloy. At pag-uusapan nila dito ang magiging setup dahil pareho ang schedule ng arraignment sa Quezon City RTC at sa Pasig RTC kung saan magkahiwalay na nakasampa ang mga kasong child abuse at human trafficking laban sa pastor. Jess. Nag-uulat mula Quezon City, maraming salamat Hannibal Talete. Sinusulong ngayon ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na isailalim siya sa house arrest matapos sumuko. Nauna namang tinanggihan ng Department of National Defense ang hiling nilang ilipat sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Balot na balot ng itim na tela, sombrero at salamin ang muka ni Pastor Apollo Kibuloy. Nang iharap siya sa media matapos ang higit 2 linggong paghahanap sa kanya ng mga pulis sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kasamang ipinresenta ang 4 pang kapwa niya akusado na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Semanes. Git ng kanilang abogado, kusang sumuko ang pastor. Ang nag-ayos pangaraw ng pagsuko ni Kibuloy ay ang Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion, noong August 30 pa lamang nakikipag-ugnayan na sila sa ISAF. Ibinunyag din niyang wala si Kibuloy sa loob ng compound bago siya sumuko. There's that portion in the southernmost portion where it may be easy to sleep in, right. And of course the police they love to sleep. So maybe that became the opportunity for the ISAF. I only learned that he was already inside the compound on September 8 in the morning. I was very surprised. Hindi na raw dapat sasabihin ito ni Torion, pero hindi raw kasi nasunod ang hiling nilang media blackout matapos ang pagsuko ni Kibuloy. Ngayon, hihilingin na ng kampo ni Kibuloy na i-house arrest ang pastor. Agad namang tinanggihan ng Department of National Defense na ilipat ang kustodiya ni Kibuloy sa AFP. Hindi raw ito tamang ahensya para mag-detain ng mga sospek na may kriminal na kaso. Nauna namang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na napilitan lamang sumuko si Kibuloy. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. Ayon sa Philippine National Police, bandang alas 8 ng umaga nitong September 8 nang makatanggap sila ng impormasyon na handa nang lumabas ang pastor sa KOJC compound. Ilang kondisyon din ang hiniling umano ni Kibuloy sa kanyang pagsuko. Una riyan ang pagsakay niya sa eroplano kung ibabiyahe siya sa Maynila, bagay na inaprubahan naman ni Pangulong Marcos. Isinakay ang pastor kinahaponan sa C-130 aircraft ng AFP mula Davao papuntang Maynila. Ang instruction ko sa kanila, etong last time, sinabi ko pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. Hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Minabuti raw sundin ng PNP ang mga kondisyon ng puganting pastor para maging mapayapa ang pag-aresto. Isiniwalat naman ni DILG Secretary Benhur Abalos na sinampahan sila ni PNP Chief Romel Marbil ng patong-patong na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte gaya ng malicious mischief o paninira ng isang private property. Kaugnay pa rin yan sa ginawang paghahanap ng mga pulis kay Kibuloy sa KOJC compound. Handa po kami dyan. Pero ang importante rito, alam namin ginagawa namin tama, naniwala kami, hindi tumigil ang pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nilinaw naman ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi basta-basta ibibigay ng Pilipinas sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy. Matagal lang wanted ng FBI si Kibuloy dahil sa iba't ibang kaso sa Amerika gaya ng sex trafficking, fraud at money laundering. Paliwanag ni PBBM, wala pa namang formal na extradition request ang Amerika para sa pastor. Git pa ng Pangulo, mas gusto niyang dito muna litisin si Kibuloy.
Prioridad daw na harapin niya ang mga patong-patong na kasong isinampa sa kanya sa korte rito, gaya ng human trafficking at child abuse. For the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Weather update po muna tayo. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Huling namataan ng LPA, 680 kilometers, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ang ikalawang LPA, nasa labas pa rin ng PAR sa layong 2,415 kilometers silangan ng eastern Visayas. Samantala, patuloy naman ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos, Zambales at Bataan. Mas maganda naman ang magiging lagay ng panahon sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Samantala, posibleng tumaas pa ang bilang ng mga kaso ng Mpox sa bansa ayon mismo sa Department of Health. Sabi ni Health Secretary Ted Herbosa, yan ay dahil pinaigting na rin nila ang testing para sa nasabing sakit. Tiniyak din ng DOH na hindi dapat ikabahala ng publiko ang pagtaas ng bilang ng active cases ng Mpox. Sa huling tala ng DOH, 14 na aktibong kaso ng Mpox sa Pilipinas. Kasunod yan ng 6 na naitalang bagong kaso. 4 ang mula sa Metro Manila, habang tig-1 naman sa Calabarzon at sa Cagayan Valley. Let me be clear, again, there is no cause for alarm for Mpox. Itong sakit na to, skin to skin, close contact, intimate contact, hindi siya kakalat ng mabilis at madaling makontrol. Susunod, mahigit 700 milyong pisong halaga ng shabu nakuha mula sa niraid na bahay sa Cavite. Babaeng Vietnamese sinold up at ginahasa pa sa sinakyanyang ride-hailing app car. At pet-friendly restaurant sa Tagaytay, inuulan ng batikos dahil sa diskriminasyon umano sa mga aspin. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Aabot sa mahigit 700,000 pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa Imus, Cavite. Ang droga tinago pa sa mga pakete ng fish food. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa unang tingin, aakalain niyong pagkain lang ng isda ang dinatnan ng mga pulis sa bahay na yan sa Pasong Buaya 2, Imus, Cavite. Pero nang buksan, pakete pala ng hinihinalang shabu ang laman. Aabot sa 748 million pesos ang halaga ng nasabat na droga sa mga pakete. Nahuli naman ang 2 suspect na edad 37 at 26 anyos. Di po kami nagbebenta, taga-tago lang po kami. Aminado bang nagtatago ng droga, hindi raw nila alam kung saan nanggagaling ang mga ito. Ayon kay PNP Drug Enforcement Chief, Police Brigadier General Eliazar Mata, bagong upa lang sa bahay ang 2 suspect. Isang tip ang natanggap nila tungkol sa iligal na gawain ng mga tenant, kaya't halos 1 buwan nilang minanmanan ang kilos ng grupo. And they're operating dito sa southern part of Philippines, southern Tagalog area, and sa adjacent city ng Imus City, mga area of distribution nila. Ayon pa sa mga pulis, namukaan nila ang packaging ng droga. Kapareho raw kasi ito ng nasabat na drug sa Maynila nitong nakaraang linggo. Unlike in other confiscation of illegal drugs, which is contained in tea bags, ito sa feeds ng mga isda. Hawak ngayon ng PNP Drug Enforcement Group sa Calabarzon ang 2 suspect. Inaalam pa kung sino ang mga kasabwat nila.
Sa hiwalay na operasyon naman sa Barangay Buhay na Tubig, nasabat ang 4 na kilo ng hinihinalang shabu. Nagkakahalagang 27 million pesos. Arestado ang 33 anyos na suspect at nasa kustodiya ng Imus City Police. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Arestado ang isang driver ng ride-hailing app matapos hold upin ang isang Vietnamese. Ang biktima, ginahasap na raw ng kasabwat na sospek na bigla lang sumakay sa gitna ng biyahe. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Mag-aalas 4 ng madaling araw nitong Huwebes nang makunan sa CCTV ang kulay berdeng sasakyan na yan na papasok sa isang village sa Parañaque. Yan ang sasakyan na konektado sa isang ride-hailing app na binook ng isang babaeng Vietnamese. Sumakay ang biktima para sana umuwi sa kanyang bahay sa parehong lungsod. Pero imbes ihatid sa destinasyon, nagpaikot-ikot lang ang sasakyan. Sunod nito'y tumigil ang kotse para isakay ang isang lalaki. Bukod kasi sa pagmamaneho, kumikita raw ng extra ang driver sa pang-hold up. Parang meron sila ng arrangement na pagka may nabook sila sigurong babae, is merong isang lugar kung saan niya pipick upin yung kanyang kasabwat. Natangay ng mga sospek ang cellphone at pera ng biktima na aabot sa 35,000 pesos. Hinold up na, ginahasa pa raw ang biktima bago pinakawalan. Agad namang nagsumbong sa mga pulis ang babaeng Vietnamese. Sa follow-up operation, agad na aresto ang sospek sa Cabuyao, Laguna. Positibo naman siyang kinilala ng biktima. Nagsilbing lead daw sa mga pulis ang ID na ipinakita ng driver sa guard ng village. Umamin naman sa mga pulis ang sospek sa pagnanakaw, pero ang kasabwat lang daw niya ang nanggahasa. Aminado siya dun sa krimen na nagawa nila nung kanyang kasabwat, pero syempre hindi niya inamin yung tungkol sa panggagahasa. Ayon na rin naman dun sa victim natin, yun lang sumakay ang ng rape sa kanya. Nakuha mula sa lalaki ang isang baril, mga bala, 2 cellphone, patalim at iba pang mga gamit. Na-recover din pati ang kotseng ginamit sa krimen. Naharap ang driver sa kasong robbery with rape at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at illegal possession of deadly weapon. Patuloy naman ang operasyon para mahuli ang kasabwat niya. Makikipag-ugnayan din ang mga pulis sa ride-hailing app para malaman kung may iba pang pasaherong inireklamo ang driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Inulan ng batikos ang isang umano'y pet-friendly restaurant sa Tagaytay matapos harangin ang isang fur parent na may dalang aspin. Paglilinaw naman ng establishmento, isinaalang-alang lang daw nila ang kaligtasan ng ibang customer. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Inulan ng Angry Reacts ang kwento ng umano'y diskriminasyon sa kanyang aspin o asong Pinoy sa isang kainan sa Tagaytay. Dumayo raw ang uploader na si Lara Antonio para kumain sa Balay Dako kasama ang kanyang 2 fur baby. Kasama rito ang aspin na si Yoda na dati na raw niyang nadala sa naturang kainan. Pagdating daw nila sa Balay Dako, pinihagan pa raw silang mag-dine-in. Pero nang makita ng staff si Yoda, sinabihan daw silang bawal ito. Tinanong pa nga raw siya kung anong breed ng kanyang aso. Nakaramdam na raw si Lara kaya mixed breed ang nasabi niya. Sagot ng staff, small at medium-sized dogs lang kasi ang pwede sa Balay Dako. Lalo lang sumama ang loob ni Lara nang ipakita sa kanya ng manager ang mga asong pinapayagan. Mayroon daw kasing litrato ng Golden Retriever na di hamak na mas malaki sa kanyang fur baby. Sinabi rin daw ng manager na ang mga pinapayagang aso ay ang mga kagaya ng Shih Tzu at Labrador. Ang mga Labrador ay isang malaking breed ng aso. Dito na napagtanto ni Lara na hindi pet-friendly ang establishmento sa malalaking aso at aspin. Nadismaya sa insidente ang libo-libong netizens at maging ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Anila, wala namang masama sa mga aspin. Based from our experience, 90% of the shelter animals are aspins. They're all lovable, and discriminations against aspins, it usually stems from misconception about yung temperament and characteristics nila. Dapat din daw linawin ng mga establishmento ang kanilang mga patakaran sa mga hayop para iwas diskriminasyon sa mga aspin. Humingi naman ng paumanhin ng Balay Dako sa anilay misunderstanding sa kanilang pet policy. Naiintindihan naman daw nila ang kahalagahan ng pagtanggap ng mga fur baby dahil may pagmamahalang kumpanya sa mga hayop. Yun nga lang, kailangan din daw isaalang-alang ang iba pang bagay gaya ng espasyo at kaligtasan ng lahat ng guest.
Sa ngayon, nire-review na raw ang kanilang polisiya para matiyak na malinaw at balanse ito para sa mga may alagang fur babies at wala. Titiyakin din daw nilang may sapat na training at kaalaman ang kanilang staff sa kanilang mga patakaran. Umaasa ang Balay Dacon na patuloy pa rin ang pagsuporta sa kanila ng publiko habang sinisikap nilang gawing mas welcoming at inclusive ito para sa lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinatikos naman ng pamunuan ng LRT Line 2 ang pakulo ng isang lalaking nag-set up ng dinner table sa loob ng tren para gawing content. Base sa video na pinost ni Tryon Cuentos, makikita ang isang lalaki na tumabi sa babaeng pasahero saka nag-set up bigla ng lamesa. May props pang kandila, baso at plato na nilagay para magmukhang dinner date talaga sa loob ng tren. Ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, walang permiso ang ginawa ng content creator. Mahigpit daw nilang ipinagbabawal ang ganitong mga aktibidad sa loob ng kanilang pasilidad at tren. Kaya umapela sila sa mga content creator na irespeto ang ibang pasahero at sumunod sa patakaran ng LRTA. May karapatan daw silang gumawa ng kaukulang hakbang laban sa sinumang lalabag dito. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Bumili bang netizens sa mga empleyado ng isang toy store? Game na game kasi silang i-entertain ang isang baby girl na naglalaro mag-isa. Hirit pa ng iba, ito ang tunay na customer service. Naging instant tea party ang playtime ni Baby Ishi nang samahan siya ng 3 staff sa toy store sa mall sa Subic. Natawa pa ang netizen sa staff dahil tila mahilig uminom na ginawa pang shot ang teacup na inabot sa kanya. Parang nakulangan pa si Baby sa kalaro dahil inaya niya pa ang isang staff na umupo sa tabi niya. Kwento ng uploader na si Mike Cruz, nakita raw ng staff si Ishi na naglalaro mag-isa at naisip na baka mas mag-enjoy nga naman siya kung merong kalaro. Sabi tuloy ng netizens, ganito pala dapat mag-test ng mga laruan sa toy store. Biro naman ang iba. Baka nag-heal din kasi sinapuya sa kanilang inner child. Ang tanong, nabenta kaya nila yun? Sana. Yung set Nandun tumambay lang, tapos umalis na. No? Pero effective yun, ha? Oo, magandang diskarte yun. At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.